A very blessed morning to each and every one of us. Morning pero parang makulimlim masyado. Hindi mo makita yung... Kanina po sumikat ang araw, pagkaganda-ganda ha. Ilang minutes ago lang yun. Tapos ngayon, dumilim bigla ang panahon, no? Iba na nga po talaga ang panahon ngayon, no? Pero kahit anong panahon man yan, we don't have to fear, knowing Jesus is always with us. Okay? So, I would like to share some topic sa atin regarding what will happen in the future when the man of lawlessness will step out of the way. Knowing na ngayon, may restrainer pang binabanggit, meron pang nakaharang para siya ay lumantad. Pero pagdating ng takdang panahon, ang sabi ng Biblia, siya po ay lalantad at makikilala siya ng mga maleleft behind. Makikilala siya ng mga walang alam sa Biblia. Makikilala siya ng mga naiwan dito sa lupa. Okay? So, let's start this. Okay? So, now, itong panahon po natin ngayon, tinatawag po siyang church age. Ito ang panahon na kung saan nandito pa tayo mga believers, no? Grasya ang dahilan o sukatan ng kaligtasan, knowing maniwala ka sa ginawa ni Christ, you will be saved. Yun lang po ang sukatan ngayon. Pero pagdating po at natapos na po itong tinatawag na dispensation na ito, papasok na po yun tinatawag na tribulation. No? Tapos na po ang dispensation ng grace. May panibago ng dispensation noon. Yun na po yung dispensation ng tribulation. Panahon na ng tribulation yun. Ngayon, church age, susunod tribulation na po. So, ayan po ang katotohanan na malinaw na sinasabi ng Bible. At yung mga mangyayari, no? May nagsabi kasi sa akin, kulang daw ako magbigay ng verse. Ngayon, bigyan natin kayo ng verse. Kasi ako madaldal lang naman ako, nagsasalita lang naman ako. Hindi ko naman kinukumpara ang sarili ko kung paano mag-preach ang iba. I'm not doing that. I am unique. Jesus made me this way, madaldal. Kaya kadaldalan ang binibigay ko sa inyo. Pero verse, sige. Ito, dala ko yung Bible dito. Dala ko tong Bible dito. So, ayan. Let's see. Alam naman niyo na po ito. Okay. Sabi dito, umpisahan na po natin 2 Thessalonians chapter 2. Umpisahan natin sa 3. No? O 3. Tuloy-tuloy po tayo hanggang 12. 3 to 12 po tayo. O, pero habang naka-highlight yan, dun muna tayo. Let no one deceive you by any means. For that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Wala po tayong duda, Antikristo pong binabanggit dito. Sabi, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Umuulan ng salitang God, oh. Talagang itong Antikristong ito mayabang, espiritu ng kayabangan meron po siya, no? Talagang gusto niya ma-exalt ang kanyang sarili. Ayaw niyang i-share sa kahit kanino pa man yung kanyang pagiging sabi niya Diyos daw siya, no? Talagang matindi na ang saltik sa utak nito. Itong may saltik, no, sa utak. So sabi niya rito, do you not remember that when I was still with you, I told you these things? Ito, tingnan mo yung 6. And now you know, ayan, mahalaga po ito kasi ito na po yung doktrina po ito tungkol sa rapture. Ano ba, pre-trib ka ba, mid-trib ka ba, o post-trib ka ba? Basahin yung mabuti, makikita nyo po rito no? Nandito po yung keywords. And now you know what is restraining, that he may be revealed. O may nagre-restrain, maliwanag yan. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains, or another term for restrains, will do so until he is taken out of the way. Kasi ang ginamit diyan he, sapagkat ito po ay tumutukoy sa banal na Espiritu Santo. Nakanino ba ang banal na Espiritu? Nasa mga mananampalataya. No? Kaya wala kang makikitang diretso sa Biblia na nagsasabi na magra-rapture muna tapos tribulation. Wala pong direkta. Pero nandun po yung hint na tinatawag na may restrainer, no? Ang restrainer po, we believers. Tayo mismo yon. Because nakapaloob sa atin ng Holy Spirit. Ibig bang sabihin pag wala tayo, walang Holy Spirit? Of course, Holy Spirit is God. Don't get me wrong. Holy Spirit is
Omnipresence, omnipotent, makapangyarihan, lahat. Omnipresent siya. Pero, binibigyan din po rito yung present natin mga believers dahil tayo po ang tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Yun lang po, ganun lang po kasimple. Tuloy natin ang basa. Ito yung Biblia. So, ayan. So, tayo po yung restrainer. And then, the lawless one will be revealed. Ayan na siya. Ibig sabihin, nag-rapture na. Kinuha na po yung mga believers. And then, the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. Second coming na ni Lord yan. Pag i-destroy niya yung Antichrist. Ngayon, nakalagay dito, the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Hindi lang wonders yan, lying, sinungaling, okay? Kasinungalingan, okay? Meron siyang power, may signs, at lying wonders. Ibig sabihin, magpapakita siya ng mga kababalaghan din. And with all unrighteous deception among those who perish. Ayan. Because they did not receive the love of the truth that they might be saved. And for this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie. Maniniwala sa lie yung mga magpapatatak ng 666. That they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Pleasure in unrighteousness. Ito po yung mga taong mas pinili ang tatak ng halimaw. Pinili nila ang convenience nila at bumilib sa Antikristo. Sapagkat sabi nga po ng Biblia, nagpapaulan siguro siya ng ganito. Nagpapaulan siya ng mga kung ano-ano siguro. Nakakagawa siya ng mga lying wonders. Lying wonders. It's not wonders. Yung gawa ni Jesus, wonders talaga yon. Diba? Gracious wonders ang mga gawa ni Lord. Pero itong Antikristo, ang gawa po niya, lying wonders. May kaibahan po dito na makikita. Ang kaibahan po rito ay puro kasinungalingan. Ang sabi ng Biblia, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. At si Satanas ang nasa likod ng lahat ng gagawin ng Antikristo. Binubulungan niya ito. Pero tandaan po ninyo pag yung Antikristo namatay at muling nabuhay, si Satanas na po yun. Doon siya nakapasok sa katawan ng Antikristo. Yung Antikristo, sinusunog na yun. Nasa Hades na yun. Naghihintay na po ng kapahamakan niya. Pero si Satanas na pong papasok doon sa Antikristo. Ganyan po ang mangyayari sa Great Tribulation na po yun. Kasi yung kalagitnaan, yung first 3.5 years, yung Antikristo. Then yung 2.5 years, Satanas. Nuubo naman ako. Yung ubo yan ng Satanas. Itong ubong ito, Satanas. No? Joke. So, yung 2.5 years, ayun na po si Satanas. Nakapaloob na sa Antikristo. Kasi pangarap ni Satan na ma-worship siya ng mundo. Okay? Ganun lang po kasimple yan, no? Maliwanag po sa Biblia. Gagawa siya ng kababalaghan, no? Kaya yung mga taong madaling malinlang, sila po ang mapapaniwala ng Antikristo. And I believe, yung mga mahilig sa comfort, mayayaman sa present age na ngayon, pag naiwan niya mga yan, yung mga mayayaman ngayon, yung mga bilyonaryo ngayon, yan ang unang magpapatatak para mahawakan nila ang kanilang komportableng pamumuhay at kayamanan. Pero hindi nila alam na alinlang na po sila at malapit na ang kanilang destruction patungo sa Gehenna kasama sa dagat-dagatang apoy ang Antikristo at ang false prophet. Sabay-sabay silang susunugin pero hindi sila masusunog, pahihirapan, matotorment, hindi mamamatay ang apoy maski magpakamatay sila. Sabi nga ni Ate Norma, kilala niyo ba si Ate Norma? Ako nakakilala kasi bata pa lang kami. Kami ay pag Sunday school namin dun sa Baptist, sabi niya, maski magpakamatay sila sa impyerno, sabi ni Ate Norma, hindi sila mamamatay. Kaya namimiss ko si Ate Norma. Nasa Amerika na si Ate Norma. Hi Ate Norma, kumusta na po kayo Ate Norma? Yes, ayun. And then nasa Amerika na po si Ate Norma. And then siya po ay, sabi niya, maski magpakamatay kayo sa impyerno, hindi na mamamatay ang apoy. Sa Gehenna yun, Gehenna. Mahusay ang Baptist sa doctrine, grabe. Mahusay ang Baptist sa doctrine. And I got a lot of books, mga Baptist, binabalik-balikan ko, napakaganda when it comes to doctrine. Eternal security po sila talaga, no? At yung doctrine sa end times, the best. Ito po talaga siya. So yun, ang Antikristo gagawa dyan, Satanas. Okay? So maraming salamat sa panonood and God bless.